Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Mercedes sa probinsya ng Eastern Samar. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Mercedes. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-71 kabanata, ang talata po ay 10. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Di mo aabuting ika'y mapahamak. Di maranasan kahit anong uri ng paghihirap. Di mo abuting kay mapahamak. Di mararanasan kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa iyong tahanan. Sa iyong tahanan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos, pagpawi sa lahat naming karumihan, sa lahat ng bagay na hindi ayon sa iyong dakilang kalooban. At Panginoon naming idinudulog sa iyo ang patuloy na paghahatid sa amin patungo sa kadalisayan ng pagtitiwala at pag-asa sa iyo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Mercedes sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Mercedes nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang pisa sa pangalan at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming dalangin ay maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Mercedes. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodus, 16 na kabanata. Ang talata po ay 17 hanggang 21. O 16. Ano po, patawarin. At ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salop bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulak. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan.
Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinara nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y natutunaw. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang sapat na biyaya para sa bawat araw. Nakatutuwa po sapagkat sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay ipinakita ng Panginoon na walang pangangailangan ang hindi maipagkakaloob. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating makikita kung paano yung kaisipan po, sapat ba yung ating naiipon? Ano po? Yung bang labis na pag-aalala natin para sa kinabukasan, ano ba ang dinudulot nito sa atin? Paano kaya kung magkasakit tayo? Paano kung mawalan tayo ng trabaho? Likas na sa ating mga taong mag-alala. Gusto natin na hawak natin ang kontrol. Gusto natin na marami tayong nakaimbak para sa hinaharap dahil takot tayong magkulang. Ngayong araw, dadalhin tayo ng kwentong ito sa disyerto kasama ang mga Israelita. Kakalaya pa lamang nila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Masaya ang maging malaya. Ngunit may isang malaking hamon. Walang grocery, walang palengke, walang taniman sa disyerto. Nagutom ang mga tao at nagsimulang magreklamo. Ang tugon ng Diyos, nagpadala siya ng mana, ng tinapay galing sa langit. Ngunit ang biyayang ito ay may kasamang banal na patakaran. Huwag kukuha ng sobra. Huwag din kukuha ng kulang. Pero alam niyo po, yung mga kumuha ng sobra, sapat lang. Yung natira, yung mga kumuha ng kulang, naging sapat para sa kanilang pangangailangan. Yung ating pong teksto, kapag tinignan natin ang buo, ay naglalarawan kung paano namulot ng mana ang mga Israelita. Yun nga po yung sinabi ko, yung kumuha ng marami, hindi lumabis, at yung kumuha ng konti, hindi kinulang. Ito po yung nagpapakita ng sapat na biyaya ng Diyos. Sa kabila ng utos ni Moises na huwag magtira, meron naman talagang hindi umubos. Ano po? Na nagresulta sa pagkauod at pagbaho kinabukasan. Ang pagtatala ay natapos sa aral ng pagdepende sa Diyos araw-araw. Kamusta ba yung ating karanasan patungkol sa mga bagay na pinapayagan nating mangyari sa ating mga buhay? Kamusta yung ating pag-aalala patungkol sa hinaharap? Tayo ba ay nangangamba? Tayo ba ay nag-aalala? Tayo ba ay nag-iisip na kung paano at kung ano ang magaganap? Meron bang takot sa ating mga puso na patuloy na naniniim at iniisip natin kung ano na ang mangyari sa kinabukasan, makakayanan ko kaya? Mga kapatid,
Ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay maliwanag na nagbibigay sa atin ng kapahayagan sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. At sa bahaging ito ng banal na kasulatan, naging maliwanag kung paanong ang kapangyarihan ng Diyos ay sapat at ganap para sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Walang sobra, walang kulang. Ang lahat ay sapat sa panahon ng Panginoon. Alam niyo po, napakahalagang bigyang pansin natin. Ano ba yung ating pinagkakaabalahan? Ito ba yung iniuutos ng Diyos na ating bigyang pansin? Sapagkat sa pagkakataon na ating baliwalain ang utos ng Diyos, maniwala po kayo, katulad nung nangyari doon sa mga sumobrang pagkain, na ang sabi ni Moises, walang magtitira, inuod at bumaho. Kahit po yung mga pagpapala na galing sa Panginoon, kapag hindi natin itinalaga sa kung saan ito sinabi ng Panginoon na ating gamitin, makikita po natin itong maglalaho at imbis na makapagdulot ng kabutihan, mapapasama pa po. Ang panawagan para sa atin ng banal na kasulatan ay buong pusong magtiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong mangamba, huwag tayong mag-alala, huwag tayong maging sakim na iniisip na baka tayo maubusan, baka hindi sapat, baka hindi ganap. Alam niyo po, ang alalahanin ng bawat araw ay sapat na para dito. Kaya kung iintindihin pa natin yung darating na mga panahon ng walang patumangga, yun talagang ano tayo, hindi excited, kung hindi nag-aalala, nangangamba. Mga kapatid, walang magagawa ang Panginoon laban sa ating pag-aalala sapagkat sinabihan niya na tayong pumanatag at marapat lang na makinig tayo sa Kanya. Ang panawagan po sa huli ng ating katuruan para sa araw na ito, doon ang ating pansin sa Kanya na nangako sapagkat tunay tapat siya sa Kanyang ipinagkaloob sa atin na kautusan. At kung tayo'y lalakad ng naaayon sa Kanyang katwiran at kabanalan, hindi tayo magkukulang at sa bawat pagkakataon ating mararanasan ang Kanyang pagsama, ang Kanyang pangunguna, ang Kanyang pagpapala. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagkakaloob ng inyong katuruan, sa inyong pagkakaloob sa amin ng katotohanan na magtiwala sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga pag-aalala, sa mga pagkakataon ng aming pansin ay nakatuon sa mga kulang sa aming buhay. Sa pagkakataong ito, kami po ay nagpapasalamat at patuloy na nananalig. Dadaloy ang iyong kapangyarihan. Dadaloy ang iyong pagpapala. Ngunit, kinakailangan na kami ay manatiling sumusunod at naglilingkod sa iyo. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga pag-aalala, yung aming mga pangamba, Panginoon. Samantalang kami po ay nagtitiwala, may mga pagkakataon na ang aming buhay, samantalang kami po ay nasa sanlibutan, ay nadadala ng mga pangangailangan na mayroon kami sa kasalukuyan. Nagiging dahilan para itulak kami sa pag-aalala
sa kinabukasan. Ang aming panalangin, kami po ay kalooban mo ng kapanatagan, ng kapayapaan, na patuloy na umasa at manalig sa iyong katapatan. At Lord, sa oras na ito, kami buong pusong nagpapasalamat sapagkat may kagalakan sa aming puso. Tunay, ipinagkaloob nyo na ang lahat namin pangangailangan. Ang amin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Mercedes sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Mercedes ay magkaroon ng unawaan, pagpapatawaran, pagkakaisa at pag-iibigan. Hayaan mo po itong maging dahilan upang matagpuan ng Santong Espiritu na itatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Mercedes at aming idinideklara sa pagtatayo ng altar ng aming Panginoong Hesukristo, dadaloy ang kapangyarihan, dadaloy ang kalwalhatian, dadaloy ang fire of revival sa buong Mercedes. Ayan mong maranasan ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang bayang ito. Ayan mong maranasan ng dakilang pagsama at pagkilos mo. At kami po nananalig, Lord, dadaloy ang iyong kalwalhatian sa aming pinakamamahal na bayan. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng pag-unlad at patuloy na dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Mang Diyos, na makalakad ng ayon sa iyong katwiran ang aming pinakamamahal na bayan. Lord, tanggapin namin yung pagiging launching pad of the gospel, missionary, sending country, at America of Asia in the height of its glory. Dasal namin na yung liwanag na aming ihahatid sa mga bansa sa sanlibutan ay patuloy na maging dahilan ng kaligtasan ng mga taong pinili at tinawag. Kaya namin idinudulog sa iyo ang aming mga misyonero at ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong maging maliwanag ang iyong pagsama pangunguna sa pangalan ni Jesus. Amin din pong idinudulog sa iyo ang patuloy na pagpapala sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Ang lahat ng ugat ng korupsyon at tunay na ang manatili ay ang katapatan at pagkilala sa iyo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para magtagumpay sa itinakdang gawain. As we also declare blessings sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo mga bayang ito, maipahayag ng malaya ang salita mo at tunay ang mga lingkod mo ay magkaisa sa pagganap ng dakilang kalooban. As we also declare blessings of peace, prosperity sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kumilos ka ng may kapangyarihan sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. We declare the of revival in Jesus. As we also declare peace over Israel.
Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house in lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.